Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Anong plano mo? Mahinang tanong ko kay Nathan. Nandito kaming dalawa sa kotse niya. Hindi naman kami masyadong nahirapan kanina, natakasan ng ilang media dahil dumating kaagad ang mga security guards. Depende sa kung anong plano mo. Sagot niya, kaya napatingin ako sa kanya. Kalmado lang siya na parang hindi big deal sa kanya ang sinabi niya kanina sa media. Isa siyang kilalang negosyante dito sa Pilipinas. Kaya sigurado akong hahalugugin lahat ng media kung papaano ko siya naging boyfriend. Kahit hindi naman talaga. I'm not sure kung kakayanin mo mga paparazzi na bubuntot sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang next target nila dahil sa sinagot mo sa media. Napuno ng samot-saring reaksyon ang mga tao kanina dahil sa sinabi niya na long time secret girlfriend niya daw ako. Pero hindi ko nakikita online kung anong reaksyon ng mga netizens sa article na tungkol sa amin ni Nathan. Mag-iingat na lang ako. Simpleng sagot niya, sabay ngiti sa akin. So he doesn't care sa kung anuman ang kahinatnan niya? Paano ang business niya? Paano ang Constantine Corporation? What about Constantine Corporation? Hindi ba maapektuhan ang sales ng mga branches nyo dahil sa biglaang nangyari? Muli kong tanong kay Nathan. Hindi ako sigurado kung advantage or disadvantage para sa kumpanya niya ang magiging kalabasan ng lahat ng ito. Luging-lugo siya pag nagkataon. Hindi magandang impact ng relasyon namin. I don't care about sales anymore. All I want is to make sure na hindi masisira ang karir mo. Muli na naman siyang ngumiti at hinawakan ang kamay ko. Kung kailangan mo akong gamitin para sa sarili mong kapakanan, then I'm willing to offer myself to you wholeheartedly. Sabi pa niya, dahilan para mapaiwas ako ng tingin. The way he looked at me made me feel na seryoso siya sa lahat ng bagay. Pero hindi pa din pwede. This will be the last na gagawan niya ako ng pabor. Baka mas lalong mapalaki pa ang utang na loob ko sa kanya. You don't have to. Inago ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Hindi ako sanay na makarinig siyang nagkakaganito. After 9 years of being apart, wala sa plano ko ang magpadala sa pinagsasabi niya. Pero gagawin ko pa din. I'm not even asking permission or what. Pagmamatigas niya. I'll do everything for you and for our daughter. I said no. Inis akong napatingin sa kanya pero hindi man lang siya nabigla nang bigla akong sumigaw. Stop caring about my daughter's life. Wala ka na doon, Nathan. Mabilis kong pinunasan ang butil ng luhang nasa pisngi ko. I can still remember the day he chose lies over me. Wala siya noong mga panahong kailangan siya ni Rachel. Kaya wala siyang karapatan na mag-alala sa kung anumang aberya ang mangyayari sa amin ng anak ko. Ako pa rin ang ama niya. Bakit mo ba pinagkakait sa akin ng anak ko? Magkasalubong ang dalawang kilay niya at humarap sa akin ng upo kahit na medyo mahirap dahil nasa loob nga kami ng kotse. Anak mo? Patanong kong sagot. Hindi ka naging totoong ama sa kanya, Nathan. Dahil pinagkait mo sa akin ang pagkakataong maging ama niya. Putol niya. Maya-maya ay umayos siya ng upo at pagalit na napampas sa manibela at pinagsasabunot pa ang buhok niya dahilan para magulo ito. Hay naku, this is nonsense. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla akong marinig ang paglock nito. Open this goddamn door. Sigaw ko at pinipilit na buksan ang pinto. Please,
Spare me another chance again and let me Tumigil ka na at palabasin mo ako dito. Fuck this. Bulyaw ko dahil hindi pa din ito mabuksan. Mababaliw ako kapag nanatili pa ako dito. Ayokong marinig kung ano man ang sasabihin niya. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi ka pumapayag sa gusto ko. He's now insane. Damn him. Gusto ko siyang suntukin at itapon palabas ng kotse niya. I still love you, Danica. Why are you making it hard for the both of us? Dagdag pa niya, dahilan para tingnan ko siya habang naiiling. Are you kidding me? I don't love you and I'm not planning to reconcile with you. Now, open this door and let me out of here because I'm so sick hearing you throwing some words that I consider as a joke but not fun at all. Litanya ko sa kanya. Inayos niya ang kanyang seatbelt at matalim ang mga matang pinandar ang kotse. What the hell is he doing? I wanna get out of here. I'm going to call the police. Stop it. Sigaw ko. Pero parang bingilang ito na para bang walang narinig. No! I badly need to get out of here. Baka makabangga pa siya dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho niya. Ayoko nang masangkot sa kung anumang kaguluhan. Stop the car! Nagsisigaw pa din ako pero nananatili lang siya sa pagbingi-bingihan at tila walang narinig. Let me out of here! Wala akong panahon sa mga kalokohan mo, Nathan. Sinubukan kong hampasin ang side window ng kotse pero bigo akong basagin ito. You can't get away from me, Danica. Seryosong sambit niya. Sinubukan kong agawin sa kanya ang manibela. Ngunit napasubsob lang ako sa dashboard nang mas binilisan pa niya ang pagmamaneho. Fuck him! Kung kailangan natin bumalik sa simula para magbago ang pakikitungo mo sa akin, hindi ako magdadalawang isip na gawin ang ginawa ko sa iyo noon. Napalunok ako nang wala sa oras dahil sa mga pinagsasabi niya. Seryoso lang ang mga mata niya na nakatutok sa daan at hindi man lang ako binabalingan. This can't be. He can't do this to me again. Please, not again, Nathan. Send me back home. Utos ko kay Nathan habang nakabuntot siya sa likod niya. Rachel will be mad at me kapag hindi ako nakauwi o nakapagpaalaman lang. Rason ko pa, pero nagdire-diretso lang siya hanggang makapasok kami sa rest house niya. I hate you! Inis kong sigaw at otomatiko siyang napalingon sa akin. I know! Hindi mo na kailangan pang ulitin dahil aware ako sa nararamdaman mo sa akin. Sagot niya at muling naglakad paakyat sa hagdan. Napaupo na lang ako sa couch at hindi mapigilang mapabusangot ang mukha habang nakahalukip-kip. He kidnapped me at dinala ako dito sa rest house niya sa Cavite. Kung hindi lang sana madilim sa daan, malamang magsisimulan ako maglakad-lakad papuntang Manila. Bakit kasi wala ding signal dito? Itinaas ko ang phone ko sa ere, baka sakaling makahagilap ako ng signal. Pero mailap talaga eh. Sa dinami-dami ba naman kasi ng pagtatayuan niya ng rest house, bakit dito pa? Pwede ka nang magpalit sa kwarto sa taas. Nakahanda na din ang mga gamit mo doon. May pupuntahan lang ako saglit at babalik din naman ako pagkatapos. Pababa siya ng hagdan kaya napatayo ako at sinalubong siya. Iuwi muna ako sa Manila. Baka kanina po akong hinaha. 1 month. What? You'll be staying here for a month. Sagot niya, saka ako nilagpasan. Hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Marami akong obligasyon na dapat gawin sa Manila. Kaya hindi niya ako pwedeng igulong dito ng 1 buwan. Nathan! Tawag ko sa kanya at hinabol siya. You know who I am. Magtataka ang lahat kung bakit hindi ako nagpaparamdam sa publiko sa loob ng 1 buwan. Usal ko
habang sinasabayan ang malaki niyang hakbang. Paano naman ako? Saglit siyang napatingin sa akin bago binuksan ang pinto ng kotse niya. Mas importante pa ba ang sasabihin ng ibang tao kaysa pag-ayos nating dalawa? Inis ko siyang hinarang at isinara ang pinto ng driver's seat para hindi siya makapasok. Dati pa lang, sirang-sira na tayo, Nathan. Puno ng diin kong sagot sa kaniya. Wala nang dapat ayusin dahil mahirap nang ayusin ang bagay na matagal nang sira. And that's the reason why I brought you here. I wanted to fix everything, and that everything includes your heart that I broke 9 years ago. Nagpapatawa ba siya? I don't care about your fucking reason why you brought me here. All I want is to go home and what? You're going to post on your social media account like, "Hey, I'm breathing and alive," just to satisfy those followers of you? Aren't you sick living that kind of life? You don't even have so-called privacy. Dahil lahat ng kinikilos mo ay ina-update mo kaagad sa lahat. Mahaba niyang usal at sinabayan pa ng gesture na kinaiinis ko. Of course, I'm sick of it. Who wouldn't be? Especially you, following wherever I go. Nagsasawa na din ako sa'yo. Nathan, kaya iuwi mo na ako sa bahay. Litan niya ko at saka naglakad sa kabilang side ng kotse niya. Walang signal dito at, yeah, let go of me. Sigaw ko na bigla niya akong hatakin pabalik sa loob ng bahay. Sinubukan kong paghampasin ang kamay niya habang nagsisigaw. Ngunit mas lalo pa niya akong kinaladkad. I said, let go of me. Pilit pa din akong kumakawala kahit na nasa loob na kami ng bahay. Bitiwan mo ako kung ayaw mong fuck. Napamuran lang ako nang bitawan niya ako. Dahilan para bumagsak ako ng upo sa tile. Bakit mo ako binitawan? Asik ko at marahang tumayo dahil mukhang namanhid yata ang aking balakang. Ang sakit kaya ng ginawa niya. Sabi mo bitawan kita. At ngayon, namimiloso po ka pa? Putol ko sa kanya. Napahawak na lang ako sa balakang ko at dahan-dahan naglakad palabas. Aalis pa din ako kahit na ayaw niya. Hindi ako magpapakulong dito dahil ayaw kong makasama siya sa isang bubong. Lalo pa sa loob ng isang buwan. Have you still remember what I did the last time I brought you here? Otomatik ko akong napahinto at nanlilisik ang mga matang nilingon siya. Nang aasar ka ba? Tanong ko sa kanya. Gusto niya talagang ulit-ulitin ha? Pwes, humanda ka sa akin ngayon. Paika-ika akong naglakad, pabalik sa kanya. Habang nakapaskil sa labi ko, ang pinakamatamis kong ngiti. Napangisi naman siya na parang daig pang isang siraulong nanalo sa loto. Mapapangisi ka talaga sa akin mamaya. Wanna try to do it again? I ask as I push him hard on couch. Halatang nagulat siya sa ginawa ko. So I did my next plan before he could get up. I slowly motioned on top of him, then brings myself towards him. I grip my hand in his hair and take his lower lip between my teeth, making him groan. Without giving me a warning look, his hand slides up my dress and made his way between my legs. Hahayaan muna kita hanggat hindi ko pa nagagawa ang plano ko. He slid his tongue out and ran it over my lips while still exploring my thigh, causing me to tremble as he teased me. Damn, I never expected him to be this good. Where did he learn it? The last time I checked, hindi pa marunong humalikto. Napabitaw ako sa kanya at muli kami nagtitigan. Mas lalo pa siyang napangisi as I gently cups each side of his face and continue kissing him. I trail my finger down his chest at pasimpleng kinuha ang susi ng kotse sa loob ng slit pocket ng suit niya.
Gotcha! He was about to take off my dress nang bigla akong pigilan ng kamay niya at naiiling na tumingin sa kanya. Why? Mahinang tanong niya. Pikit ka muna. May gagawin ako. I seductively said, and so he did. Huwag mong subukan sumilip. Sabi ko pa at dahan-dahan akong tumayo. Hinubad ko muna ang suot kong heels bago bumelo sa pagtakbo. Mabuti na lang at medyo okay na din ang aking balakan. Napalingon ako kay Nathan at nakitang nakapikit pa din ito, kaya nilubos ko ng pagkakataon at tinungo ang kotse niya. Pagkaupo ko sa driver's seat, inayos ko agad ang seatbelt para makalis na dito. Bala ko na sanang apakan ang gas na makita ko ang fuel gauge. Fuck! Inis ko mura dahil out of fuel na tong kotse niya. Papatayin talaga kita, Nathan. Asar kong bulong, sabay inis na hinampas ang busina. Maya-maya, biglang bumukas ang side door. I won't let you escape this time, wifey. Ngisi niya sa akin. Did I dig my own hell? Damn, I should conclude this as one of my worst plan ever. Hindi ka ba talaga kakain? Biglang tanong niya sa akin habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip ng magandang plano. Sisiguraduhin ko this time na hindi na ako papalpak. Nasa hapag kami ngayon at kasalukuyang kumakain. Pero siya lang naman talaga ang kumakain. Dahil pinilit niya lang ako na umupo dito. Wala akong balak kumain. Kahit na ramdam ko na kumukulo ang aking sikmura. Ano na naman ang binabalak mo? Nakita kong tumayo siya at nagsali ng tubig sa baso, saka ito ininom. 1 buwan lang ang hinihiling ko sa'yo. Dagdag pa niya at nagsimulang iligpit ang pinagkainan. Loko to ah. Hindi niya talaga ako pipilitin kumain? After 1 month, bahala ka na sa gusto mong gawin. Titigil na din ako sa kakalapit sa inyo ng anak natin. Mahirap man para sa akin, pero gagawin ko pa din dahil iyon ang gusto mo. Bakit hindi na lang niya gawin ngayon? May pa 1 month pa siyang nalalaman. Kung gusto mong kumain, I'm full. Putol ko, kaya inilagay na lang niya ang pagkain sa fridge bago pumunta sa sink at hinugasan ang pinagkainan. Hay nako! Padabog akong tumayo at nagtungo sa balcony. Saulado ko na tong bahay na to dahil wala pa rin pinagbago simula nung huli niya akong dinala dito. Oh, Craft it. Kinidnap niya din ako dati at dito niya ako dinala. Ganyan siya kasira ulo. Nagawa niya pa akong pagbantaan. Nasisiraan niya daw ang aking karir. Like, hindi pa nga ako masyadong sikat sa industriya that time, kaya wala siyang masisira sa akin. And about naman sa fine thingy, totoo yun, nagaling ako sa Malampaya Corporation. Pero yung lingid iyon sa kaalaman niya. Pinadala ako ni Tamay sa kumpanya niya para alamin ang mga galawan nila with their client. So by with that, mas mapapadali sa Malampaya Corporation kung paano timbangan ang Constantine Corporation. But things just happen the less I expected it to be. I fall in love with him, and that was the biggest mistake na nagawa ko kay Tamayo. She already planned everything, tapos masisira ko lang. I tried explaining to her na hindi ko sinasadyang magkagusto kay Nathan at ayaw ko na sa pinapagawa niya sa akin. But she refused and even said na okay lang sa kanya ang kung ano man nararamdaman ko para sa siraulong yon, as long as magawa ko pa rin ang inuutos niya. So ayun na nga, that's the time na tumimulag ako sa Malampaya Corporation dahil hindi ko magawang lokohin pa si Nathan. After several months, Nathan found out about my dirty tactics, and it's all because of Tamayo. Sinubukan ko pang magpaliwanag pero ayaw niya akong pakinggan. He chose to believe on those informations and evidences na niloloko ko daw siya. Kung nakinig lang sana siya sa akin dati,
di sana hindi kami nagkakaganito ngayon. I decided to hide her after we broke up until giving birth to my daughter. Kasama ko naman si Jacob na sekretary niya dati. Nag-away din kasi sila that time dahil akala ni Nathan accomplice ko si Jacob sa pagsasabotahe sa Constantine Corporation. Like seriously, napaka-exage niya mag-isip. Anyway, hindi din naman niya ako masisisi na itinago ko sa kanya si Rachel sa napakahabang panahon dahil simula pa lang hindi siya naniniwala sa akin. Paano pa kaya kung sabihin kong may anak kami? Di mababalo na yun sa kaiisip kung paano ako nabuntis. Timang yun eh. Mayaman nga pero may side naman sa utak. Sa ngayon, ayos na sa kanya dahil matagal niyang alam na hindi ko naman talaga siya niloko dati. So ang dapat gawin namin ay mag-move on na lang. Pero siya tong panay ang buntot at daig pang isang asong ulol kung makasunod sa akin. Bumalik ako sa dining room para makipag-usap sana sa kanya. Kaso hindi ko na siya naabutan. For sure, nasa kwarto siya ngayon. Kailangan naming mag-usap ng masinsinan. Yung walang away o di kaya ay yung walang sigawan. Gusto ko yung maayos na usapan para magkaliwanagan kaming dalawa. Umakyat ako sa ikalawang palapag at pumasok sa isang kwarto. I saw him entering this door kanina at sigurado ako na nandito siya ngayon. Pagkabukas ko sa pinto, iginala ko ang panin ko sa loob pero wala man lang akong nakita kahit anino niya. Tanging ang suot niyang suit na nasa kama ang nakikita ko ngayon. Nasaan na kaya yun? Marahan kong isinara ang pinto at pumasok ng tuluyan. Nang bigla akong makarinig ng kalabog galing sa loob ng bathroom. Nakita kong basang-basa ang glass wall nito at dinig na dinig ko ang agos ng tubig mula sa shower. Pero wala akong maaninag na tao sa loob. Nandyan kaya siya? Anong nangyari sa kanya? Nabagok ba siya sa tiles kaya hindi ko siya makita mula dito? Dahil sa kuryosidad ko na baka may mangyari sa kanyang masama, hindi na ako nagdalawang isip at kaagad na pumasok sa loob ng bathroom. Hinawi ko ang kurtina at Kya! Otomatiko akong napatakip sa mga mata na makita ang Oh my God! I didn't saw him. Swear! Hindi po ako nagkasala. Napasigaw din siya sa gulat at nagmumura pa. Kaya mabilis akong lumabas at sumandal kaagad sa glass wall habang hawak-hawak ang aking dibdib. Masyado nakakapanindig balahibo ang nasaksihan ko sa loob. I didn't do it on purpose. Swear. Sigaw ko sa kaniya. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Nagkataon lang na may narinig akong kalabog kaya dali-dali akong pumasok. Sinisilipan mo ako? No! Why would I do that? Inis kong tanong na medyo pasigaw na din. Sino ba siya sa inaakala niya? Madami na ako nakilalang gwapong lalaki pero never ako nagka-interes sa katawan nila. Tapos siya? Ang kapal ng mukha niya na sabihin na sinisilipan ko siya? Gross. It was a mistake na pumasok ako. Kya! Muli na naman ako napatili at tinakpan ulit ang mata ko na makita ko siya na nasa harapan ko na. Swear, ayoko talaga sa view na nakikita ko. Dahan-dahan akong umalis sa pwesto ko pero hindi ko pa rin tinanggal ang kamay kong nakatakip sa aking mga mata. Nagkasala na ako kanina sa nakita ko sa loob ng bathroom at ayoko nang dagdagan pa ang pagkakasala ko ngayon. Hey! Be careful! Shit! Dinig kong sabi niya nang bigla akong matapilok at aksidente akong napasalampak sa kama. Dahilan para tanggalin ko ang kamay ko na nakatakip sa mga mata ko. Wrong move na naman. Sinabi ko naman sa'yo na don't come near me. Pigil ko at sinubsob ang mukha ko sa kama. I don't wanna see him half naked dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya.
Fuck! Did I just think of that way? Okay. Maikli niyang sagot, kaya hindi na din ako sumagot. Nakasubsob pa din ang mukha ko sa kama at pinapakiramdaman kung nandito pa ba siya o wala na. Naghintay pa ako ng ilang minuto hanggang sa wala talagang marinig na ingay. Wala na kaya siya? Unti-unti akong bumangon at marangay ginala ang paningin ko nang biglang, "You're creeping the hell out of me." Sigaw ko kay Nathan nang bigla siyang pabagsak na humiga sa tabi ko. Kasabay naman ng pagsubsob ko ulit sa kama. Bakit hindi na lang natin ituloy ang naudlot kanina? Ayos lang naman sa akin kahit wala ka pang ligo. Ayoko na talaga. Gusto ko nang umuwi. May mabuo pa kayang pag-iibigan sa kanilang dalawa sa loob ng isang buwan? Bigyan pa kaya ni Danica si Nathan ng pakalawang pagkakataon para mabuo ang kanilang pamilya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!